Mga katakaw-takot, kung mayroong bumabagabag sa iyo, may mga nakakahilakbot kayong karanasan, i-share na yan. Huwag solohin. Huwag sarilihin, baka atakehin ka sa puso. Halika, kwentuhan tayo sa kasagsagan ng dilim. Baybayin natin ang kadiliman habang nakikinig sa nakakapanindig balahibo mong experience. Masarap ang kwentuhan habang tayo ay humaharurot sa takot, lalo pa kung hawak ko ang manibela ng lagim. Send na yang mga nakakasindak na stories nyo sa takawtakot@gmail.com para naman makisigaw at makitakot na rin ang iba. Hello mga katakaw-takot. Ako nga pala si Arlen Austria at ang ikukwento ko ay halaw sa true story na pamagatan nating Kokshi Sakiona or Slit-Mouthed Woman. Ito ay base sa kwento ng aking kaibigang Haponesa na itago na lang natin sa pangalang Sakura mula sa kanyang totoong karanasan. Napaginipan niya raw ito. Sa totoo lang ang sabi niya sa akin ay i-search ko muna ang kinukwento niyang Kokshi Sakiona. Parang na-curious naman dito kaya napasurf tuloy ako sa internet. Sa panaginip raw niya ay nasa eskwelahan daw siya ng Fukushima dahil dito na sila nanirahan. Sa eskwelahan daw, siya lang daw ang nauna at nag-iisa sa klase. Sa harapan daw niya ay may babaeng nakatalikod. Tinanong niya sa kanyang panaginip kung ano daw ang magiging next subject nila. Ayaw daw humarap ng babae sa kanya. Nang humarap raw ang babae ay naka-face mask ito. Maganda daw ang babae, ngunit nang tinanggal niya ang kanyang face mask ay tumambad sa kanya ang tila ginupit na magkabilang pisngi ng babae. Magmula daw sa kanyang bibig hanggang sa tenga ang magkabilang gupit. Nagsalita raw ito at parang napakalaki ng kanyang bibig na bumuka. Tumawa raw ito, lalo daw siyang natakot nang nagtanong pa ito sa kanya ng "Watashi wa keri desu ka?" Sa Tagalog ay "Maganda ba ako?" Sa sobrang takot niya ay nagising raw siya mula sa panaginip. Sa totoo lang daw ay hindi naman niya naiisip ang tungkol kay Kokshi Sakiona. Ayun na nga, na-search ko yung tungkol dito at ito ang aking nasagap mula sa Google at dagdag na rin yung pahapyaw na kwento ng Japanese best ko. Si Kokshi Onna daw ay isang taksil na may bahay sa kanyang mister at naninilbihan sa empire ng emperador ng panahon ng mga samurai. Siya raw ang pinakamaganda sa kanilang baryo, lagi niyang pinagmamalaki ang kanyang ganda. May kabit ito sa kanilang baryo, nang inaakala niyang wala na ang kanyang asawa, ay tinawag niya ang lalaki nito. Nahuli sila ng kanyang asawa at pinatay ng kanyang asawa ang kabit nito. At si Kokshi Onna naman sa labis na galit ng kanyang asawa, ay ginupit niya ang magkabila nitong pisngi mula bibig hanggang tenga. Magmula noon ay lagi na itong nakatakip ang kanyang mukha at hindi na daw niya nakayanan ang panghuhusga ng kanyang mga kapitbahay kaya ito nagpakamatay. Kaya't hanggang ngayon daw nagpaparamdam pa raw ito tuwing aabutan kanya ng hating gabi sa daan. Tatanungin ka raw niya kung maganda ba daw siya. Kung sinabi mong hindi, ay papatayin ka raw niya gamit ang kanyang napakalaking gunting at kung sinabi mo naman ay oo, papatayin ka pa rin daw niya. Kaya't ang sagot mo daw dapat ay sakto lang or average. Ayon sa mga sabi-sabi kung saan dating nanirahan si Kokshi Sakiona. Yan lang po ang maikling horror story ko. Arigato, mga takaw-takot sense. Hello host driver. Isi-share ko po yung nangyari sa akin noong grade 4 pa lang ako sa aming probinsya sa Samar. Tawagin natin itong lumang classroom. Kada umaga, diretso na po ako agad sa aming classroom para ilagay ang aking mga gamit tulad ng bag at baunan. Pagkatapos kong mailagay ang aking mga gamit, pinapalabas na kami para magwalis ng mga tuyong dahon na nahuhulog sa puno. Pagkatapos naming magwalis, dadakutin na namin at ipon-iponin para itapon.
Kami mga babae ang tagawalis at tagaipon, samantalang ang mga lalaki naming kaklase ang bahala sa pagtatapon ng mga ito. Pagkatapos noon, agad kaming pinapapunta sa covered court para mag-flag racing. At susunod ay papasok na kami sa loob ng aming classroom para magklase. Pagdating ng oras ng recess, pinapalabas na kami para bumili ng snack sa canteen at doon kumain. Minsan, pinaglalaro din kami kapag may extra vacant time. Naglalaro kami sa lumang classroom na dati ginagamit para sa mga feeding program pero hindi na po talaga ito ginagamit ngayon. Kaya doon kami naglalaro ng habulan dahil bakante siya. Isang beses, hinabol ko yung kaklase kong lalaki dahil sobrang asar na talaga ako sa kanya. Kaya hinabol ko siya at doon siya nagtago sa loob ng lumang classroom. Wala pong halos pumapasok doon dahil sira-sira na ang kwarto at ang pinto ay halos tanggal na. Wala pang bintana dahil nawasak noong huling bagyo kaya tinapalan ito ng lawanit. Nagulat ako dahil yung kaklase kong hinahabol ko ay may kausap pala sa loob ng lumang classroom. Natakot ako kaya nagtago ako sa gilid ng pader at tinawag ang pangalan niya. Noong sinilip ko, mag-isa lang naman siya. Lumapit siya sa akin at sabi niya, kailangan niya ng tulong, please nagmamakaawa siya sa akin, hindi niya daw ako titigilan. Sobrang takot ko na, kaya tumakbo ako at nagsumbong sa mga guro. Dumating sila sa lumang classroom at nagulat sila sa sinapit ng kaklase kong lalaki. Sinabi niya, layuan niyo ako, palagi niyo na lang ako pinapagalitan at pinapatawag ang aking mga magulang, kaya lagi na lang akong sinisigawan at pinapalo sa bahay. Kaya naisip kong magpakamatay na lang. Nagulat kami at humingi ng tawad ang mga guro sa bata. Hindi pala boses yun ng kaklase ko, kundi ibang boses ng bata. Ang batang nagpakamatay dati sa school dahil lagi daw siyang kinagagalitan ng mga teacher at ng magulang niya. Kinabukasan ay muling pinabendisyonan sa pari ang classroom. Makalipas ang 3 buwan, natahimik na ang kaluluwa ng batang babae at ipinademolis na rin ang lumang classroom dahil sa mga insidente ng mga sapi at katatakutan. Iyon lang po at ingat na lang tayo higit sa lahat. Kamusta Takaw Takot followers and host? Sana may feature ninyo ang story ko. May pamagat itong lucid dream or nightmare. Nagsimula ito noong may nabasa ako about sa lucid dream kesyo, makokontrol daw ang panaginip at makakapag-travel kahit saan. Then nalaman ko kung paano ito gawin. Kailangan daw stress ka para magawa ito. So gabi noon, sumubok akong mag-lucid dreams. Tahimik lang ang kwarto at medyo madilim. Humiga na ako ng straight body at ipinikit ang aking mga mata, then halos 30 to 40 minutes akong nakahiga at nakapikit habang sinasabi ko sa sarili ko na maglulusid ako. Maglulusid ako, sabi kasi kailangan daw makatulog ang katawan pero gising ang utak mo. Makalipas ang ilang minuto, unti-unti na akong nahihirapan huminga at tila may nakadagan sa dibdib ko na malaking tao, unti-unti kong minumulat ang mata ko. At pagmulat ng mata ko bumungad agad ang isang malaking nilalang sa harap ko, nakatingin siya sa akin at nakakakilabot ang mga ngiti niya. Pinilit kong iiwas ang tingin ko sa kanya, ngunit hindi ko magawa nang biglang napapansin ko na lumalawak ang kwarto ko. Nung maibaling ko na ang tingin ko sa ibang direksyon, wala akong matanaw, tila isang malaking kawalan o empty space. Ramdam ko na nakatitig ng masama yung malaking nilalang sa sakin. Di ko maigalaw ang buong katawan ko, tanging ang mga mata ko lang ang aking naigagalaw. Saka ko lang na-realize na nanaginip ako at doon ko na nagagawang maigalaw ang katawan ko. Binilang ko ang aking mga daliri sa kamay at doon ko napagtanto na tama na naginip lang ako dahil 6 na daliri ang nakita ko. Naglalakad lang daw ako sa kawalan. Di ko alam kung saan ako pupunta.
nagsimula na akong makarinig ng mga boses at ng mga tawa. Di ko na mapigilan ang kilabot ko. Mangyak-ngiyak akong naglalakad nang biglang nakita ko ang sarili ko na nakahiga at sa may paanan ko may dalawang batang tumatawa habang nakatitig sa akin. Hindi ko na kinaya, pinipilit kong gumising pero di ko magawa, hirap na akong huminga at tila mayroong humihila sa akin palayo. Noong papalapit na ako sa sarili ko, inipon ko ang lakas ko at patakbong lumapit sa katawan ko at nagawa ko naman. Sinubukan ko ng igalaw ang mga daliri ko sa paa dahil epektibo daw ito, ngunit hindi pa rin ako magising. Nagdasal ako at ipinikit ang aking mata, lumalakas ang mga boses na naririnig ko at binigkas ko ang in Jesus' name, Amen. At salamat sa Diyos ako ay nagising. Pawis na pawis akong bumangon, hirap pa rin ako huminga at agad akong tumayo mula sa higaan. Pumunta ako sa kusina at uminom ng tubig dahil pakiramdam ko 1 linggo akong hindi kumain. Tumingin ako sa orasan at nakita ko 7:00 na ng umaga, halos 11 hours akong binangungot. Salamat sa Diyos at ako ay nagising. Kaya kung nagbabalak kayo na subukang mag-lucid dreams, ay huwag na. Alamin muna lahat ng impormasyon about sa lucid dream o sleep paralysis o kahit ano man yan. Salamat. Mula kay Eva ng Cavite. Hello Takaw Takot Sense. Mabilis lang itong kwento na may title na Bata sa Bus. Panakot lagi sa amin ito nung mga bata pa kami. Isang gabi raw, nasa biyahe ang isang bus at sa isang bayan ay nagbabaan na ang mga nakasakay maliban sa isang ginang naming pinapadedeng bata sa tsupon. Papunta na sa huling bayan ang bus at doon gagarahe at malamang doon na rin bababa ang babaeng may batang anak na edad 3. Ayaw dumede ng bata sa tsupon. Kaya nagagalit na ang nanay nito. Ilang metro pa lang ang tinatahak ng bus nang may pumarang pasahero. Isang lalaki ang sumakay at doon daw sa huling bayan ang punta. Bale 3 na silang pasahero kasama ang bata. Nagtalak ang nanay, ano ba dididi ka ba o ibibigay ko tong gatas mo doon sa mama? Ano? Ayaw mo pa ring dumede? Lumapit daw yung lalaking bagong sakay sa mag-ina. Mukhang nakainom pa. Sabi nito, ako na lang ang didede ng gatas mo, ayaw mo eh. Sabay hablot nito sa tsupon at tinapon. Nagkagulo daw sa bus habang tumatakbo. Inutusan ng driver ang konduktor na puntahan ang mga sakay sa dulo. Nangilabot ito nang makitang kinakain ng bata ang lasing na lalaking pasahero habang nawalan ng malay ang nanay. Tiyanak pala ang bata. Kinabukasan nakita na lang ang bus na nasa gilid ng daan nakasadsad at nakabukas, walang tao pero puro dugo ang paligid. Kaya mula noon di na kami nagpapasaway sa bus. Thank you.